kabalita, muli pong inulan ng ilang bahagi ng Metro Manila at ilang kalapit na probinsya. At balita ko, may binabantending low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Katrina, magpapatuloy ba ang pag-uulan na yan? Rafi, Connie at mga kabalita, magandang umaga po sa mga susunod na oras. Mananatiling mataas ang tsansa ng pag-uulan sa bansa dahil nga sa mga local thunderstorm o trough at extension ng bagyo at dahil sa habagat. Magpapatuloy ang ulan sa weekend. Mas mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya naman ay landslide. Asahan din muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Mga kabalita, ito na nga may binabantayan pa tayo ngayong panibagong low pressure area na nasa labas pa ng PAR. Huling namataan yan dito nga 1,785 kilometers sa silangan ng Visayas. Tutok lang kayo at ihahatid ko pa ang iba pang weather update maya-maya. Salamat, Katrina. Samantala mga kabalita, nagising ba kayo sa biglang pagbuhos ng ulan kaninang madaling araw? Ako talaga, totoo. Nagising actually, ako. gising pa ako kanina nung umulan ng malakas. Nagdulot po yan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. At sa Quezon City nga po, bumaha sa ilang bahagi ng NS Amoranto at Banawe Street. Napaatras po yung ilang motorista dahil nga po sa taas ng tubig at halos mag-zero visibility sa may northbound lane ng EDSA at naranasan naman ang pabugso-bugsong ulan sa may EDSA southbound. Malakas din ang ulan sa Quezon Avenue at Commonwealth Avenue. Sa Valenzuela, binahari ng ilang bahagi ng MacArthur Highway, Fatima Marulas at Dalandan. Balita ko nga po dahil sa masamang panahon, abay wala nang pasok ngayong araw sa lahat po ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, sa Navotas at Malabon. Kaya tutok lamang po sa balita ko para sa iba pang anunsyo ng walang pasok sa araw na ito. Ayan medyo kailangan magbantay talaga pagdating sa mga walang pasok. Pero ito naman, pag-usapan natin ang tungkol naman sa mga oil products po natin. Dahil mukhang magandang balita ito para sa ating mga kabalita na mga motorista dyan. Nakita po kasi ng Department of Energy na posibleng may oil price rollback sa susunod na linggo. Yan, ay batay po sa 4 na araw ng trading sa world market. Posible hong umabot sa 3 pesos kada litro ang bawas presyo sa gasolina. Hanggang 1 peso and 70 centavos naman sa diesel at 2 pesos and 20 centavos sa kerosene. Paalala lang po may ikalimang araw pa ng trading kaya syempre posible pa rin hong magbago yan. Sa Lunes natin inaasahan ang anunsyo ng mga oil companies. Abangan! Paalala po sa ating mga pasahero, sa linggo na October 8, magsisimula ang taas pasahe sa mga jeep. Sa buong bansa po yan madadagdagan ng piso ang minimum fare para sa parehong traditional at modern jeep. Para sa traditional na jeep, 13 piso na ang pamasahe sa linggo. 15 piso naman ang minimum sa modern jeep. Sabi naman po ng LTFRB, pansamantala lang ito habang mataas ang presyo ng oil products. Samantala, thank God it's Friday. Ito na, tuloy-tuloy siyempre ang ating entertainment news. Kasama natin yung ating Mare. Oo nga, Maring Aubrey. Ano latest? Ay, eto na nga. Parang Rafi at Ariana, Maring is that Connie. you? Pag ganun. Nakijoin ng ilang Sparkle talent sa Malablind Auditions TikTok filter ng The Voice Generations. Sinong coach kaya ang napa-chair turn nila? Sino pong makakapag-coach sa akin? Ah! Uy, pwede ba hindi na lang coach? Etong si Rain fangirl mode sa maging sino ka, itong maging sino ka man actress na si Rain Matienzo. Based sa filter, pasok siya sa Team Stel bound under Coach Stel. Marunong na raw siyang kumanta, kaya
papaturo na lang daw siya kay Coach Stel kung paano magmahal. Talaga naman Nag-join din sa pakulo ang star ng upcoming Philippine adaptation ng Shining Inheritance na si Michael Sager. Ang magko-coach sa kanya, si Coach Billy. Kung gusto nyong itry yan, pumunta lang sa TikTok account ng GMA Network at i-click ang Effects tab. Ando ng TVG Who is Your Coach filter. At syempre, ang yours truly, Kumaring Aubrey, hindi rin papahuli. Sa tingin ninyo, sinong coach ako? Teka lang, ito na, tinatry ko na. Basketball coach. Ay, teka lang, wait! Sino kaya? Syempre, napakaganda ng boses ko. Ay! Coach Chito Miranda! Coach Chito Miranda ang coach ko. Rocker ka ba? Rocker. Yun. Rocker na tayo, Coach Chito, O, heto, mga mare, kahit anong filter pa yan, certified K-League ang resulta. Si BTS Jungkook kasi at Mingyu ng 17 may dance collab for the third time. Walang bibitiw, mamaya na yan. Thank you, Maring Coach. Kasunod po naman ito Naku, medyo malungkot na balita po muna tayo. Kasunod po kasi ng pagkamatay ng isang grade 5 student sa Antipolo matapos po umanong masampal ng kanyang guro, nagpaalala ang DepEd sa mga teacher. Sinabi naman ng isang forensic pathologist na may ilang katanungan siya tungkol sa pagkamatay ng estudyante. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nasawi noong October 2 ang 14 anyos na grade 5 student na si Francis J. Gumikib, 11 araw matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Pamamaga ng utak ang immediate cause of death batay sa death certificate ni Francis. Nakitaan din siya ng pagdurugo sa utak at may hinihinalang tuberculosis at child physical abuse. Brainstem daw ang nagdugo sa utak ng bata. Nag-iimbestiga pa ang pulisya kung may direkta nga bang koneksyon ang pananampal sa pagkamatay ni Francis J. Tinanong namin ang eksperto sa forensic pathology at UP College of Medicine Professor Dr. Raquel Fortun at maging siya maraming katanungan sa mga nakasaad sa death certificate ng bata. Gaano ba kalakas ang isang pagsampal? Was it really paganito? Kasi you'll have to consider baka naman fist na ganyan. Ang makapal ang ating laman dito. And yung mga buto-buto mo dito sa neck, hindi yan basta-basta. Nakakamatay ba ang isang sampal na one time? Napuna rin ni Fortun na blanco sa death certificate ang underlying cause of death na magsasabi anya kung bakit nagdugo ang utak ng bata. Dapat din daw ikonsidera na 11 araw ang pagitan ng umano'y pagsampal sa bata at pagkamatay nito, pati ang hinihinalang tuberculosis na pwede raw maka-impeksyon sa utak ng tao. Can produce meningitis. Are we not dealing with a meningoencephalitis, an inflammation of the brain and the covering? And that can be from bacteria. Sabi ng nanay ng bata, posible naman daw na nagka-TB talaga ang anak dahil hindi naman daw niya ito napapacheck up noon. Pero nananatili raw ang kanilang hinala na namatay si Francis dahil sa pananampal ng teacher nito. Wala naman po siyang sakit, malusog. O saan po ba nanggaling yung pagkabagok ng utak niya? O pamamaga, hemorrhage? Dumalaw sa burol ng bata ang DepEd Antipolo at principal ng Peña Francia Elementary School, pati ang mayor ng Antipolo na nangakong sasagutin lahat ng gastusin hanggang sa paglibing. Ang CHR labis raw nababahala sa insidente at nagsasagawa na raw ng motopropyo investigation. Kinukundi na rin daw ng DOJ ang anumang uri ng pang-aabuso sa kabataan na isa raw krimen. Bawal nila ang corporal punishment. Inatasan na raw ng DOJ ang piskal ng Antipolo na makipag-ugnayan sa law enforcement agencies. May paalala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro. Whether it be physical, sexual, verbal abuse, you don't do that to children, especially those that are entrusted to your care fully by the community, by their families. You are supposed to take care of them. You are supposed to mold them into the best citizens that we can have for the future of our country. Yan ang balita ko, Jonathan Andal ng GMA Integrated News. Mga kabalita, nileak o isinapubliko ng Medusa Ransomware Group ang datos na ninakaw umano nila sa PhilHealth.
2 araw po yan pagkalipas ng deadline nila sa PhilHealth na magbayad ng $300,000 o katumbas po ng 17 million pesos na ransom. Sabi po ng Department of Information and Communications Technology, mahigit 600 gigabytes na datos ng PhilHealth ang in-upload ng mga hackers sa website at messaging channel. Ang dapat daw paghandaan ngayon, yung tinatawag na third wave ng pag-atake kung saan posibleng i-target na yung mga taong nakita nila sa na-leak na impormasyon. Sabi ng PhilHealth, karamihan sa mga na-leak ay mga personal na impormasyon ng kanilang mga empleyado tulad ng kanilang ID at larawan ng kanilang ATM cards. Una nang sinabi ng PhilHealth na hindi kasama sa cyber attack ang impormasyon ng kanilang mga miyembro. Mga kabalitang driver, kabilang ka ba sa mga may lisensya nag-expire simula noong Abril? Abay, good news kasi pwede nang mag-renew. Naglabas na ng schedule para dyan. Yung mga April nag-expire, ngayong buwan dapat mag-renew. Sa November naman, yung mga nag-expire noong May. Hanggang March 2024 po ang schedule na yan. Yan po yung mga lisensya na in-extend ang validity dahil wala pa noong supply ng plastic cards. Sabi ngayon ng Land Transportation Office, may sapat ng dami ng plastic cards dahil sa deliveries nitong mga nagdaang linggo. Kapag hindi raw nakapag-renew batay sa schedule, automatically expired na ang lisensya. Kaya sundin daw sana ang schedule. By batch din ang renewal para iwasan ang dagsaan ng mga tao sa kanilang mga opisina. Eto naman, 80 days bago ang Pasko. Nako, nadagdagan pa na naman yung mga holiday pasyalan po natin. Ayun na nga, isa na dyan ng muling binuksan na Christmas Village sa Baguio City. Worlds of Fun ang tema ngayon ng taunang attraction. Mala Carnival ang design with artificial snow pa. May palabas din na panuluyan o nativity procession sa mga piling oras. 75 pesos ang ticket price habang soft opening pa lang. Mga kabalita, kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenny o may international name na Koinu at tinutumbok nito ang bansang China, nagpapaulan pa rin ang nasabing bagyo sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ayon nga sa Pag-asa, apektado pa rin ng trough o extension ng bagyo ang Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Patuloy ring nahatak ng bagyo itong ang hanging habagat na siyang nagpapaulan sa iba pang panig ng Luzon. May binabantayan din ngayong isang low pressure area sa labas ng PAR. Huling namataan iyan ng Pag-asa, 1,785 kilometers silangan ng Visayas. Sa wind forecast ng Metro Weather ngayong weekend, posibleng pumasok ang nasabing LPA dito nga sa PAR. Ating babantayan iyan kung gaano kalaki ang tsansa nitong maging bagyo. Time to shine para sa content creator na si Christian Antolin sa kanyang first ever lead role. Bibida kasi ang social media star sa upcoming episode ng Wish Ko Lang na Inggit Pikit. Si Kiana ang karakter niya rito na isang masipag at masikap na Becky. Hindi raw mabait ang takbo ng kapalaran para kay kumaring Christian dito. Bukod sa kapos sa buhay, sinasaktan din siya ng ama niya. Dagdag pa ang beshi niyang si Nicole na hindi lang mapang-alipusta, nako mga agaw pa ng jowa. Mapapanood na yan bukas ng 4 p.m. sa GMA. Yun dalawa na ho ang gold medals ng Pilipinas sa 2023 Asian Games. Ang galing, di ba? Ang ikalawa kay Meggie Ochoa para sa Women's 48 kg division ng Jiu-Jitsu. Nakalaban niya sa finals ang martial artist mula po naman sa United Arab Emirates. Nag-congratulate sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos at sinabing pinatunayan ni Meggie na nasa dugo ng Pilipino ang martial arts. Samantala si EJ Obiana ang unang nakakuha po ng ginto para sa Pilipinas sa pole vault nito pong linggo at hindi lang gold ang nakuha ng bansa kahapon dahil si Yumir Marshall
May silver medal naman sa boxing! Yehey! Ang dami ng medal. Oo, at mula po yan sa finals ng men's 80 kg division kung saan nakaharap niya ang pambato ng China. Kahit bigo po sa gold medal, qualified naman si Marshall sa Paris Olympics sa 2024. Good job, Maggie and Yumir! Galing! Galing! Samantala, hindi raw sadya ang pagkakabangga ng MV Pacific Ana sa fishing vessel na FFB Dirin sa Agnom, Pangasinan na ikinamatay ng 3 nitong crew. PCG po mismo ang nagsabi niyan. Sa kwento kasi ng mga nakaligtas na crew member, masama ang panahon at madilim daw nang mangyari ang insidente. Nilinaw rin ng PCG na wala itong kinalaman sa issue ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Tumawag na sila sa kanilang Singaporean counterpart kung saan dumaong ang MV Pacific Ana kahapon. Sumulat na rin sila sa Marshall Islands kung saan nakarehistro ang barko para ipagbigay alam ang ginagawang investigasyon. Aminado ang PCG na hindi magiging madali ang proseso na mapanagot ang barko sa nangyari. Binigyan ng DSWD at PCG ng tulong ang mga pamilya ng mga nasawi at mga nakaligtas. Samantala, ito tipid-tipid nga po muna ang ilan dahil sa taas nga ng mga bilihin ngayon. Oo nga, magkano na ba yung mga bilihin? May balita live, si Bernadette Reyes. Bernadette! Rafi, Connie, ang laging tanong nyo sa akin, magkano na ba? Ang tanong ko naman sa mga kapuso natin, kaya pa ba? Dahil nga patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At isa sa laging ginagawa ay magtipid sa iba't ibang bagay, kagaya na lamang ng paghahanap ng murang makakainan. Dito nga sa Valenzuela City ay merong lugawan na dinarayo dahil nga 2 piso lang ang presyo ng lugaw dito. Yes, tama, Connie, Rafi, ang dinig nyo. 2 piso lang, makakabili ka na ng lugaw dito. Tamang-tama dahil nga mataas ang presyo ngayon ng pagkain at base nga sa pinakahuling inflation report ng Philippine Statistics Authority ay nasa 6.1% ang inflation rate para sa buwan ng Setyembre. At kabilang doon sa mga nagpataas ng presyo ay yun nga ang mataas na presyo ngayon ng bigas, mataas na presyo ng gulay kagaya ng kamatis, ng isda kagaya ng tilapia at ng karne kagaya ng baboy. Kaya naman aalamin natin kung ano ba mga pagtitipid na ginagawa at kung paano pa makakatipid sa panahong mataas ang presyo ng mga pangunahing bilhin. Isa na rin dyan, syempre, yung bigas. At eto nga, 2 piso ha. Mang Romy, pabili, 2 piso po, isang lugaw. Ayan, live po tayo ngayon sa Balita Ko. Mang Romy, tanong ko lang, paano nyo ho na pagkakasya ang budget, pangpuhunan nyo dito? Mataas po ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kagaya po ng bigas. Nangungutang na lang ako. Po. Opo. Sa 2 piso po bang lugaw, paano po kayo kumikita? Minsan nakita, minsan wala. Pwede na yun. Pero marami pong mga kababayan tayo dito po pumupunta dahil naghahanap ng murang makakainan. Sa totoo lang, kapag talagang pinupuntahan ng tao ito. Marami sila. Ano pong pakiramdam bilang isang negosyante na nakakatulong din po kayo na makapagbigay po ng murang makakainan sa panahon po ngayon kahit sa karinderya ay mahal na rin po ang presyo? Sa totoo lang, hindi naman ako naghahangad na yumaman. Tsaka isa pa, ang importante, yung taong mahirap ang pakainin mo. Yung mayaman ko, konti lang yun. Hindi tayo kakainan nun, mayaman sila. Yung mahirap, maliliit na tao, pupunta rito sa akin. Okay, nakakatulong si Mang Romy. Maraming salamat po, Mang Romy. Ayan ha, bukod dun sa, syempre gusto niya rin kumita, yung hangarin na makatulong. Pero alamin naman din natin yung saloobin nung ilang mga customer dito kung paano ba nakakatulong na meron silang murang makakainan. Sir, mawalang galang na po. Sir, mawalang galang na po. Live po tayo sa Balita Ko. Sir, ano po bang tulong na kayo po ay meron pong murang makakainan? So mga ganito maganda po ito dahil mura lang po. Yung mga kaya lang ng mga budget, dito nagpupuntahan. Dito lang. Apo. Magkano po ngayon ang itong order ninyo? Siguro nasa lang po ito, nasa 40 lang, 30. Nasa 40 or 30. Kasi Connie, yung isang bowl na nakikita nyo ngayon dito, yan ay 4 pesos kasi 2 order na yan ng lugaw. Pero kung yung solo order lang ng lugaw, 2 piso lang. Maraming salamat po, sir ha. At ito mukhang nakita ko may alkansya pa kayo, ano? Kaya lalagyan po ng ng mga
tricycle driver, mga barya-barya, dito ko po nilalagay. At kayo po ay isang tricycle driver. Driver lang po. Gaano kung makakatulong yan sa inyong pamilya na kayo po matipid pagdating po sa pagkain? O nga po dahil pinagkakasya lang po namin yung budget para may sakto lang yung kinikita sa maghapon. Opo, sakto lang kita sa paghapon. Maraming salamat po. Ayan, Konya. Kausap pa tayo ng isa pa dito. Mama, walang galang na po. Si Bernadette po. Ako, live po tayo sa balita ko. Opo, nagulat po ba kayo? Ma'am, tanong ko lang, ano hong tulong na meron ho kayong murang makakainan? Ngayong kahit sa karinderya, minsan mataas na po ang presyo. Malaking tulong po kasi mura na afford po talaga ng mga nagugutom. Opo. Ano pa po mga diskarte nyo? Ngayon pong mataas po ang presyo ng pagkain, kagaya na pag namamalengke. Ano po, ano na lang po, budget talaga, sobrang pagbabudget yung ginagawa. Opo, para mapagkasya yung pang araw-araw. Ilan po ang inyo pong bang anak? 3 po. So medyo mabigat po sa budget yan. Sa pagkain na lang po, baka meron po kayong isang tip na pwede pong iwan sa mga kabalita po natin. Ano lang po, lagi na lang po kami gulay, tsaka opo. Sige, maraming salamat po. Ayan, Connie, para-paraan nga ang mga kapuso natin ngayon kung paano nga makakamenos gastos at makahanap ng mga paraan kung paano mapagkakasya ang budget ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Connie, Rafi? Yan, thank you so much, Badeta. At marami kaming natutunang mga tips para at least makatipid, di ba? Mabuhay si Mang Romy. Oo. Ang kanyang lugawan since 1974. Galing, diba? ha? Kuha ang video na yan sa tapat na isang public school sa Barangay Buang sa Tabaco, Albay. Tatawid sana sa pedestrian lane ang 2 batang lalaki. Pero nang nasa kalagitnaan na, aksidenteng nabundol ang isa sa kanila ng paparating na sasakyan. Nagkataong may mga bumbero sa malapit kaya agad nilapatan ng first aid ang biktima. Nagkaareglo na ang 2 panig. Nangako rin ng driver ng sasakyan na tutulong sa pagpapagamot ng bata na kritikal ngayon ang kondisyon. Sinisisi naman ng nanay ng biktima ang puting van na nakaparada sa pedestrian lane. Nakaharang umano ito kaya hindi nakita ng mga bata ang paparating na sasakyan. Sa Alubihid, Misamis Oriental, nasa 30 bisita sa kasal ang naospital. Sumakit daw ang tiyan at nagsuka ang mga biktima noong Lunes, 2 araw matapos mangyari ang handaan noong Sabado. Patay po riyan ang 53 taong gulang na si Benjamin Pateño. Sinusuri na ng Alubihid Rural Health Office ang mga biktima pati ang tubig na ininom nila. Hinihintay pa ang resulta niyan. Sabi naman ng pamilya ng ikinasal, sila rin mismo ay kumain ng handa nila at di naman sumakit ang tiyan nila. Kung nasa China po ngayon ang Gilas Pilipinas para sa Asian Games, may ilang miyembro ang national team na nasa Japan naman ngayon. Mga import kasi sila ng isang koponan sa B-League o yung liga ng katumbas ng PBA sa atin. Kilalanin sila sa balitang hatid ni JP Soriano. Sina Dwight Ramos, at Kiefer Ravena. Ilan lang sa Pinoy basketball players na nagpakitang gilas ngayon sa ibang bansa. Ikatlong season na nila sa B-League, ang Professional Basketball League sa Japan. Another season for everybody here in Japan. It's going to be a great challenge for us as the team. I really think this season we're going to be better this year. And of course, everybody's getting better year after year. So I expect that we should win more games this year. Bilang mga import ng team, malaki ang role ni Kiefer at Dwight sa kanilang koponan. Leadership-wise, performance-wise, I have to be better, especially from my experience in the World Cup and the national team this past summer. I'm one of those guys that you just plug in anywhere, and I'm going to do my thing. Rebound, defend, score, pass. Ang dati namang San Beda Red Lion ng NCAA na si Robert Bolek, first time maglalaro sa BD. Lahat ng player na bigyan ng opportunity makuha at makapaglaro dito. So, isa yun sa pinaka-rason kung bakit sinubukan ko rito. Gusto ko lang ma-experience, gusto ko matry ibang culture.
Kahit sa ibang bansa naglalaro, represented pa rin ng 3 ang Pilipinas sa International Hardcourt bilang parte ng Gilas. Sina Kiefer at White kakasabak lang sa 2023 FIBA World Cup kung saan Japan ang tanging Asian team na nag-advance sa second round. I wasn't really surprised na sila talaga yung nakapasok. They've been showing well, especially sa mga windows, no? They were beating teams left and right. Bigo man ang Gilas sa World Cup. Finals bound naman ngayon ang koponan sa 2023 Asian Games. Yan ang balita ko, JP Soriano ng GMA Integrated News. Ito naman sa mga plantito at plantita dyan na gusto pang matuto tungkol po sa pag-aalaga ng bamboo o kawayan, pwede po kayo mag-seminar sa Carolina Bamboo Garden Philippines dyan sa Antipolo, Rizal. At balita ko, marami hong matututunan dyan mula po sa pagpapalaki hanggang sa pag-aani ng mga bamboo. Ang tema, Learn and Earn from Bamboo Experts. Para sa iba pang detalye, pwede pong tumawag o mag-email sa Carolina Bamboo Garden Philippines. Ano po reason? Sino po ito? Sino po? Saglit, magkadaan tayong biyay. Sino? VP. Saglit lang po. VP Sara? So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara? Dadaan lang po. Dadaan lang po. Cross lang po. Cross lang po. Wow! Cross lang po siya. Saglit lang po. Viral po ang video na yan ng pagpapatigil sa mga sasakyan sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Batay po sa video, nang tanungin ng lalaki na nagvi-video kung ano ang dahilan, sinabi ng isang pulis na may daraan daw na VIP o very important person. Nang tanungin kung si VP Sara, umoo ang pulis. May mahigit 2 million views na ang video. Hindi malinaw kung kailan kuha ang video. Uploaded po ito kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Vice President na walang kinalaman ang Vice Presidente sa naturang insidente. Hiniling ng OVP sa Quezon City Police District na imbestigahan ito. Sa ulat naman ng Super Radio DZBB, inilis muna sa pwesto ang pulis sa video para sa investigasyon. Ayon sa QCPD Station 14, nagkaroon lamang ng kalituhan. Nagsorry na rin daw ang pulis. Sabi naman ni Quezon City Police District Director Rodrigo Maranan na isa sa mga ibinibigay nilang security measures sa mga VIP ang traffic management. Kabilang dyan ang mga government official na nangangailangan nito. Hindi raw dapat yon haluan ng politika. Hindi rin daw dapat iugnay sa politika ang insidente. Humihiling din sila ng paumanhin sa publiko lalo na sa mga naabala at nalito sa sitwasyon. Nagsorry rin sila sa Office of the Vice President para sa hindi sinasadyang pagkakadawit sa insidente, lalo't hindi naman daw ang pangalawang Pangulo ang subject ng security measures noong panahong iyon. Hindi binanggit ni Maranan kung sino ang pinangalaanan ng security measures noon. Nakapagmano na ba ang lahat kina Lolo at Lola? Mano po, ayan. Ipinagdiriwan po kasi ngayon ng first week of October ang Elderly Filipino Week. At kaugnay po niyan at iba pang usapin senior citizen, nakasalang sa balita ko si National Commission of Senior Citizens Chairman, Attorney Franklin Quijano. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Yeah, good morning po, Rafi and Connie. Yes, sir. Ito ho, mula po sa dating 500 pesos, itinaas na nga po sa 1,000 pesos ang pensyon para sa mahihirap na ating mga kababayan na senior citizen. Sa tingin niyo ho ba, sasapat na ho itong 1,000 na ito? Sa totoo lang, Connie, iba't pang degree ang kahirapan, ano? Kung may talagang mahirap at pinakamahirap, may mahirap at may mga average level. So sa tingin natin, pati sa PIDS, Philippine Institute of Development Studies, dapat may mga 3,000 na ang may dapat ibigay. But then again, hindi naman kaya yan lahat sa gobyerno. Kaya yung 1,000 ay sa tingin ko tamang-tama siya, but we have to find means by which the senior citizens should be able to also supplement itong mga pondo ng nanggagaling sa gobyerno. Opo. Pero malinaw ho ba ano yung mga itinuturing ho natin na sabi natin nakapasok po doon sa mga indigent senior citizens? Sila lang ho ba yung makakatanggap? Opo, may definition po. Opo. Okay, pwede ho nating, para lang malinaw, no, yung buwan ng pension kasi is 1,000 pesos. Pero sino ho ang pasok doon pag sinabi nating indigent senior citizens? Okay, ang Republic Act 9994 nagsabing
ang makakatanggap ay yung mga Bisayang term, indigent. So yung mga indigent po natin na senior citizens ay yung frail, sickly, with disability, and the second element is with no visible means of support. So ang ibig sabihin, mahina, sakitin, may kapansanan, at ang pangalawang elemento na pinakamahalaga, wala pong regular na suporta. Kung kaya, hindi kasali yung SSS, DSIS, PIBAW, Police, o yung mga tumatanggap ng regular na monthly insurance na private insurance. Okay. Attorney, ano naman yung masasabi nyo sa panukala na yung centenarian gift ay ibigay ng mas maaga pero in tranches? Kasi yung iba daw hindi na nai-enjoy yung benefit na ito. Hindi po ganun ang espiritu na ipinasa ni Senator Amy, Yung 100 years old ay makakatanggap pa rin ng 100,000 na rabi. Opo. So, hindi po tinatanggalan yung 100. Dinagdagan lang ng edad 80 at edad 90 ay makakatanggap din. Kasi siyempre, gusto nating encourage ang lahat na aabot ng 100. Pati na po ikaw, Rafi, baka dapat maabot ka ng 100. So, ini-initiate natin, ini-encourage natin na at 80 may matatanggap, at 90 may matatanggap, at yung 100,000 ay matatanggap din at age 100. Yun din po ang ating kahilingan na umabot sa ganong edad, pero healthy, di ba? Yes. Siyempre. Kaugnay naman dito sa isinusulong yung online registration ng senior citizens, para saan ito at paano yung walang access o hindi maalam sa ganito pong sistema? Yung online registration po, Rafi, is really the most elementary means for us to be able to know para makilala ang lahat ng senior citizens. Siyempre, hinihingi din natin ang tulong ng mga local government at mga OSCA. But, it takes time to build up the data. Kaya, hinihikayat din natin ang lahat ng senior citizens yung makakaabot sa cellphone signal. Kasi yun yung basic signal, Rafi, Yung mga cellphone natin pwede lang gamitin para registration. So, yan po yung mauna. Kung may mga seniors na hindi marunong mag-file, pwede natin gamitin yung, hingyan natin ng tulong yung mga anak at apo. At kung walang anak at apo, may ano pa naman, kapitbahay. Kung may local government at OSCA at mga senior citizens organization. Ang mahalaga is talagang dumadami na nag-interest. Sa araw na ito natin, lampas na ng 3 million na nag-register. At sana maabot natin yung numero ng senior citizens by the end of the year. Okay. So, yung malayo po, nasa mga bundok, siyempre, we have to be realistic. I hope that the senior citizens organization and the personnel na kumukuha ng data, kung tulad man ito sa papel, they will take care of the data very carefully. At sana yung mga online ay nasisiguro tayong walang ibang nakakakita dahil from the senior citizen, direksyon na po yan sa ating website. At sana po yung mga LGU tumulong din dito. Maraming salamat po sa ibinahagi niyo pong oras sa balita ko. Salamat po, Rafi and Connie. God bless. Si National Commission of Senior Citizens Chairman Attorney Franklin Quijano. Ay nako, wait lang mga mare Hindi na naman ako makahinga. Paano ba naman? May dance collab kasi ang mag-friendship na sina BTS Jungkook at Mingyu ng 17. Sa TikTok, nag-upload si JK ng paghataw nilang dalawa ni Mingyu sa kanta niyang 3D featuring Jack Harlow. Looking hot ang dalawa habang ginagawa ang hit dance challenge. Matchy-matchy pa ang kanilang denim outfits. May mahigit 14 million views na ngayon ang video at pinusuan ng 4.5 million netizens. Round 3 na yan ang dance collab ng dalawang K-superstars.
Mga kabalita, karaniwang iniiwasan na mga pagod sa trabaho o physical activities ang maligo. Talaga ba? Kasi sinasabi nila, di ba, nagdudulot daw ng pasma yan. Kaya nga, bata pa ako, ganyan na yung sinasabi. Oo. Pero ito sa Pinoy MD, ikwinento po ng hairstylist na si Rogelio na hindi siya naliligo pagkagaling sa trabaho. Madalas daw kasi siyang pagod at nananakit yung mga kasukasuan dahil sa buong araw na pagtatrabaho niya. Pero paglilinaw ho ng doktor, hindi naman medical condition ang pasma. Posibleng tinutukoy daw dyan yung muscle spasm o yung panginginig kapag sobrang pagod o kaya kulang po sa iniinom na tubig. Yon pala yon. At dagdag pa ni Doc, walang kinalaman ang pagligo sa muscle spasms. Pero mas mainam daw na ipahinga muna ang katawan bago tayo maligo. Ang iba pang paniniwala tungkol sa pasma, alamin po natin sa Pinoy MD bukas po, alas 6 ng umaga sa GMA. Ayan, pwedeng maligo. Ito naman, kamakailan lamang mga pakulong prize sa kasal ang itinampok natin, di ba? Nakakatuwa yung mga paandar nila doon. Ngayon naman, ibahin nyo tong si Koya Groom. Groom pala. Prepared daw yan. Groom prepared. At yung mga boys talaga, kung hindi maka-effort, lagi namang prepared. Tulad nitong trending na wedding moments sa Marikina. Ngayon po ay tunghayan natin ang banal na halik. Ay! Talagang perong ritual Tinutbrushan. Ayun. Ayan po ang biglang pag-alis ng groom sa tabi ng bride bago ang kiss nila. Pero wait! Hindi para tumakas, kundi ayan, pinag-toothbrush pala yung groom. Kwento ng bride na si Angela, nagulat daw siya at ang mga bisita nang biglang lumapit ang groom niya na si Carl sa groomsmen. At inilabas ang toothbrush at pang-gargle. Naku, ipang trending talaga yan. Sa reception naman, may surprise dance number pa. Si groom. Ayan. Kanya-kanya talagang gimmick. Oo, at least sigurado tayong walang mahihimatay. Pero ang masasabi ko lang, kahit hindi na, pag mag-asawa na kayo, ano na yun? Masasanay na ba? After a year, pagkagising na pagkagising, di ba? Pwede na mag-kiss. Lalo na after a year, wala nang toothbrush yan. Ganun ba? Sayang lang ang toothpaste. Ay, may Katrina, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ba, malay mo. May pinaghahandaan na. Ay, may announcement ba? Ay, naku, pero nakakatuwa kasi yun yung mga memorable moments, di ba? Pagka meron sila mga paandan na ganyan, na hindi makakalimutan at ikukwento yan ng mga bawat, mga guests sila, I'm sure. Hindi na simpleng seremonya na lang inaabangan sa mga ganito pagkakataon, pati mga gimmick. Talagang inaabangan. Pero ang yun ibang level yung nag-toothbrush talaga. First yun, Oo nga. Kanina akala ko, dahil may nilabas na flask, di ba, akala ko pinainom dahil sa sobrang nervyos. Yung pala pinag-toothbrush. Di lasing agad silang dalawa nun. Masanay na daw. Pero good job. Ayan, trending kayo at nasa balita ko pa yung inyong kasal. Balita ko congratulations. Pinaghandaan talaga, ayan. Pero ikaw, Katrina, since ikaw lang naman ang wala pa. Hot seat ka ngayon. Fresh po ako. Magtutoothbrush talaga. May na-attendan na ba kayo ng mga ganyan paandar? Di ba? Wala pa. So kakaiba ka talaga. Ito naman. Congratulations. Nako, congratulations. Pero ito, mga kabalita, meron din tayong balita ha. Simula po sa Lunes, October 9, mas pinaaga na po ang balita ko. Alas 10:30 na ng umaga, 10:30. Dito lang po sa GTV. Yes, magkikita tayo ha. 10:30, October 9. Mas maaga yun ang mapapanood ng kagandahan at kagwapuhan. Ayan. At yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Ako naman po si Maring Aubrey Carambel. Katrina San po. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. See you Monday, 10:30. 10:30.